Bagamat man maagang natambakan ng Team USA sa kanilang exhibition game kanina laban sa South Sudan, nagawa para naman nga nila ditong makapag-comeback sa pangunguna ni LeBron James na merong 23 points kasama ng kanyang game-winning layup sa fourth quarter para manatiling undefeated sa mga exhibition game sa kasalukuyang record 4-0. At kasabay ng kanilang pagkapanalo, mismong si LeBron na ang nagsabi na proud siya sa pinakitang performance ng mga players ng South Sudan gayong sa ganda ng nilaro nila na test ang chemistry at lakas ng Team USA. Mas gusto nga nito ang dikitang laro kesa sa mga blowout games kagaya ng mga nakaraang laban. At sa sobrang ganda ng ipinakitang performance ni LeBron, mismong si Anthony Edwards napaamin sa media na si LeBron nga talaga ang naging susi ng kanilang pagkapanalo. Tinanggap na rin naman ito ang katotohanan na si LeBron pa rin ang nananatiling number 1 option ng Team USA. Yes mga idol, kahit man masakit sa pakiramdam nito sinalungat at binawi nga ni Anthony Edwards ang kanyang sinabi noon na siya ang number 1 option ng USA. At kasunod ng pagkapanalo ng USA laban sa South Sudan, magkakaroon sila ng isa pang exhibition game laban naman sa Germany. And yes mga idol, dahil sa nangyari ngayong araw, maraming mga fans at analyst ang naniniwala na kakayanin nga po ng Germany na makadikit at ma-upset ang USA sa patuloy na pag-struggle nito. Kung nakaya nga daw po ng South Sudan na maagang tambakan ng USA, hindi nga malabo na magawa rin ito ng kasalukuyang FIBA World Champions na syempre Germany sa pangunguna ni Dennis Schroeder, Moritz Wagner, Franz Wagner at si Daniel Theis. Ang problema lamang sa Germany, hindi pa rin sila nakakasigurado kung kakayanin pa nilang tambakan ng USA na inaasahang gagawa ng bagong game plan. Isa pa, maglalaro na rin naman dito si Kevin Durant matapos ang ilang araw na pagkawala. Samantala, ibinulgar nga po ng isang insider na mismong Lakers na ang tumawag sa front office ng Atlanta Hawks para malaman kung papaano nila makukuha si Clint Capela na kasalukuyang target nila ngayon. Yes mga idol, nagsimula ng gumalaw si Rob Pelinka matapos mag-request si Coach JJ Redick na gusto niyang magkaroon ng isang bagong sentro para kay Anthony Davis. At ayon dito, willing rin naman talaga ang Atlanta Hawks na ipamigay si Clint Capela sa trade, sadyang may ilan lamang mga offer ang Lakers ang hindi nila gustong makuha. Kaya dahil dyan, sinadjust ng isang analyst na gumawa na lamang ang general manager ng Lakers ng isang 3-team trade scenario para mapagpatuloy ang kanilang pagkuha kay Capela. At ang ikatlong team dito ay ang Brooklyn Nets na meron rin namang interes sa ilang mga malalaro ng Lakers. Well, kakailanganin lamang dito ni Pelinka ang isakripisyo sina Rui Hachimura, Gabe Vincent, Christian Wood, Cam Reddish at isang future round pick. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.